at nakikinig sa programa mo ngayon. Yan, ako, first time uli natin dito sa DCXL na maghuntahan. Itong impeachment ni VP Sara, anong tingin mo rito? Kasi isang aabangan pa natin yung butuhan, no, sa plenary. At meron na ngayong pagtitimbang, sabi din ng iyong mga fellow political analysts, syempre yung pagboto, ibang usapin ito kasi transmittal na to sa Senate trial. Paano mo to ngayon inaabangan, tinitingnan, Attorney Mike? Pwede natin tignan in two ways, no? So first, what's the right thing to do, right? Kung tatanungin mo what's the right thing to do, syempre ang sagot mo dyan is ano ba yung nalatag na ebidensya, and what does it tell you? Di ba? Kung ako tatanungin mo, what it tells me is there is grounds for impeachment, no? So there's probable cause for impeachment, yung evidence, particularly Prof. Ricky, yung mga documentary evidence, yung galing COA, which proves to me yung misuse of confidential funds, and also yung testimonya ng AMLAC at ng Ombudsman, particularly dun sa unexplained wealth, and also dun sa non-disclosure of wealth sa SALN. Those are, to me, clear and convincing evidence to support the impeachment charge. No? So, from that perspective, I would say dapat indict. No? I mean, sabihin, ang boto dapat yes, right? Para diretso na sa Senado. But on the other hand, the reality is this is all about politics. Di ba? Alam mo naman yan, Prof. Ricky, di ba? Yes. Yung mga mambabatas natin, particularly sa House of Representatives, yan yung mga tao na, karamihan sa kanila, yan yung mga hindi mo maaasahan to do the right thing. No? Because a majority of them are dynastic politicians, and of course, that means they always make dynastic calculations. In other words, anong makakabuti sa dinastiya ko, no, para manatili ako sa poder. So, that can mean na they will still vote yes for impeachment, no? But it doesn't mean it's a principled vote. Pwede rin naman it's botong nabili ng ayuda, right? Yes. But it can also mean na they will vote no. No? Na they think na kailangan pa rin nilang tulong ng mga Dutertes, thinking ahead, no? Thinking future. Yeah. So that's the way I would look at it, no? Doing the right thing, which is probably not what they will do. And also yung mga political calculations. Kaya nga ako, ang position ko is until I hear the votes, wala akong prognostication anong mangyayari. Tama. Naman mga politiko natin. Tama. In relation to that, si Kong Egay Erice, yan yung sinasabi, di ba? Para sa mga balita, nakita ko sa TV News, siya yung hindi daw sasali sa butuhan, sa plenary, kasi ayaw daw niya makisawsaw sa dynastic rivalries. Parang natatawa ka niya. Sabi ko, hindi kaya dahil wala siyang manok doon. Wala siyang manok eh. Yun na yun, Prof. Ricky. Oo. That's what I'm talking about. Yung political calculations, di ba? Na, I'm thinking ahead, no? This is not a principled vote, and ba't pa ako makikisawsaw, di ba? But why will I harm my political future, di ba? Tama. Yun yung second point na sinasabi ko. Now, and hindi na natin may iwasan yan para po sa mga nakikinig na nanonood kasi sa butuhan talaga, it's really political. It's highly political na. Para sinasabi mo na huwag mo na rin tingnan yan lang na depende sa ebidensya kasi kaya dalawang senaryo yung nilatag mo. Hindi na lang natin pwedeng tingnan yun doon sa lakas ng ebidensya. Yung botong yan very much reflects the politics, no? Yung kanyang calculation, political calculation. Now, Attorney Mike, so tawid tayo, no? Yung sa Senado, anong tingin mo dun sa may sinasabi na ngayon si Senate President Tito Soto na gusto niya magkaroon ng pre-trial hearing muna. Parang hindi pa 'to nangyari, no, in the past impeachment. Tama ba ako sa history pag-alala ko? Pareho tayo, no?
yung panahon ni Pangulong Estrada na na-impeach siya, I cannot recall, even though nandun ako personally, I cannot recall anymore kung nagkaroon ng pre-trial stage. Ako naman, ang tanong ko, what's the pre-trial stage for? Oo. Yun ang importanteng itanong. Kasi kung usually sa litigation, ang purpose ng pre-trial is para actually pabilisin yung trial, no? Para masettle na yung mga administrative stuff at kailangan handa yung magkabilang panig, bibigyan mo ng advance copy ng mga ebidensya, ganyan. If that is the purpose, to make the process quicker and smoother, then why not, no? I would certainly consider it. Pero kung hindi ganun ang purpose na sasabihin ni Senate President Soto, then ang tanong ko naman, bakit pa, di ba? Pwede naman dumiretso sa trial. Trial na. Oo. Tsaka parang may mga preparations na sila ngayon, di ba? Parang may mga crash course na akong naririnig sa mga balita doon sa mga non-lawyers. Yun na nga eh. So kung ang purpose ng pre-trial is for them, yung administrative preparation, then parang hindi na yata tama yun. Kasi yung administrative preparation, that's actually separate eh. Sabi mo nga, ginagawa na nila ngayon, di ba? In fact, nagsimula na sila noon pa eh, di ba? Nung naudlot na trial. Kapag pagawa na sila ng mga road. May damit na eh. Oo. Meron na silang mga naplano na nila kung saan kwarto, anong schedule. So, if that is the purpose of the pre-trial, mukhang hindi na sapat. No? Isa lang naman ang purpose talaga ng pre-trial, Prof. Ricky, which is to smoothen and quicken the trial process itself. Oo. Ngayon, politically, anong pagtitimbang mo ngayon sa Senado? Nine yung members ng minorya. Malaking bilang yan talaga sa minorya. Paano mo to tinitingnan? Parang, ano ba to? May paano mo tinitimbang naman yan pagdating niya sa trial proper? Well, kung yung 9 na yun will vote acquittal, then wala na talaga. Kasi for conviction, you need, I think, 16 eh. Yeah, oo nga, 16. Oo. Diba? So, if you cannot get 16, which means that's the case, dahil nga 9 nga, acquittal na, then wala na. I mean, it's not going to change anything. Acquitted yung magiging decision. Kasi nga, hindi maaabot yung threshold for conviction vote. For conviction, no? Parang may mga pronouncement na baka dito rin dumalo na ang Vice President kasi matagal niyang inisnab yung House. Maybe may ganun ding pagtitimbang ang kampo ng mga Duterte na malaki yung laban nila pagka umakyat sa trial. Well, kung mag-a-attend siya ng trial, which she should, no? Oo. Dapat mag-attend siya. I don't think dahil, well, kung yun ang iniisip nila, dahil ma-acquit siya, then hindi yata, parang, it won't help her, kumbaga, avoid facing up to questions. No? Kasi kung nandun siya, kahit na ba meron siyang mga kaalyadong puprotekta sa kanya doon, there are still other senators who will be given the chance to question her, like sila Senator Ontiveros, sila yung mga quote-unquote independent-minded senators. Yes. May pagkakataon sila magtanong sa kanya directly. So, magandang mag-attend siya, and I would say na dapat mag-attend siya para masagot niya yung mga tanong na yon face to face. Oo. Na inaabangan din. Kumbaga, wag siya mag-attend dahil she will feel protected because mukhang hindi mangyayari yon. Oo. At yan din ang iniintay talaga ng mga kababayan natin. Kasi nasa mga datos na rin naman sa maraming survey organizations na yun nga, gusto ng mga kababayan natin na sumagot siya at least. Sumagot siya dun sa mga paratang. Attorney Mike, last point. Anong mangyayari with all di ba the Supreme Court ngayon and other courts, no, parang hindi nangingialam ngayon sa process given na matagal hinaharang ng kampo ng mga Duterte itong naging impeachment hearing, clarificatory hearing sa House Committee on Justice. May pa ba? May pag-asa pa bang magdesisyon ito, kumbaga, or maharang ito, or totally wala na bang balaki dito when it comes to legal proceedings? Anong posibleng senaryo natin dyan? Well,
pwede pa rin mag-issue ng TRO, no? I mean, kasi hindi nag-issue ng TRO, that it doesn't mean na hindi na mangyayari yon. They can still issue a TRO kung if they see na may merits, no? But parang malabo na yon. It can still happen. I mean, alam mo naman ang judicial system natin, but if it's going to happen, parang malabo na. No? Lalong-lalo na kung masusunod yung schedule ng Senado na magkaka-trial na in 2 weeks, I believe. O parang next week, magsa-start na, di ba? May 12. So, I think yung Supreme Court, hindi na sila kikilos. Wala nang urgency sa kanila to stop the process. No? I think now they are going into the merits ng petition itself, Right. no? Na meron nga bang grave abuse of discretion. No? In fact, baka kapag matuloy na yung yung impeachment trial, they might even say na baka moot and academic na kasi natutuloy na yung trial, di ba? Oo nga. Oo nga. Hindi na nila pipigilin, no? Oo. So, right now, I think tuloy-tuloy na tong trial. I think wala na sa mind ng mga justices natin yung urgency to stop it. So, makikita na natin, uusad na to next week. Barring Prof. Ricky, magkaroon na naman ng change of minds ang mga justices natin and issues an injunction or a TRO. Oo. Ang hinabol nitong huli yung forthwith, no? Yung kanilang interpretasyon sa forthwith na ngayon parang naging klaro na kasi ininterpret na rin ni Senador Tito Soto on his own. No? Attorney Mike? So, sobrang delayed nga yun. Oo, delayed na Prof. Ricky. Oo. That's 1 year after, kumbaga parang mutang academic na nga kasi may bago na tayong impeachment trial ngayon, di ba? But buti na lang si Senate President Soto used his common sense and just made the determination na ang ibig sabihin ng forthwith is Agad-agad. agad-agad. Oo. Magkikilos na kami agad. Oo. Whether that is trial, kung kaya na, Oo. or to prepare for trial. Yeah. Hindi yung magdi-delay at magdadahilan na Oo. huwag ituloy. Ang nakakalungkot, Attorney Mike, sa mga balita, meron pa ring umuugong na kudeta. Kung sakaling hindi maging maganda sa side nung kabila, yung handling ni Senate President Soto, posible pa siyang makudita ng minorya. Ewan ko kung saan patungo naman yan. Anong tingin mo dyan? Mangyayari ba yan? Well, kung mangyari yun, that's our politics at its worst. Oo. Na Grabe. yung mga politicians natin are so focused on their own self-interest na yung mga traditions, yung mga mechanisms, i-disregard nila para sa sarili nilang interest. No? Now, I don't think that's going to happen kasi 9 lang sila So they need 5 more. Oo. Diba? To change leadership. Kasi kailangan nila ng majority. Oo. Sa palagay ko naman, yung the rest of the senators, hindi naman sila siguro ganun kagahaman pa. Meron silang motivation, self-interest, but I think wala pa sa ganung level. Oo. Well, Sana nga. Prof. Ricky. Oo, sana nga. Alam mo naman ang political condition dito sa atin. Tako, Attorney Mike, salamat sa oras mo. Kahit biglaang ikaw ay aming tinawagan ngayong Lunes na ito. Thank you so much at mabuhay ka, Attorney. Good morning! Maraming salamat din. Thank you. Attorney Michael Yusinko, political analyst at senior research fellow